acquittals, baka hard of hearing siya. Wala po kayong karapatan magtanong. Hindi, Senator Judge. diliwanagin ko nga po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Oh, ito na mga kabisdak, paiyakin na natin ang mga bubonistang tanganista ni Bangag. Pasabog ng prosekusyon na si Matibag, tinawag na kwitis lang ni Atty. Salpanilo. Kapunan ng iwi na saktan. Ang inumin naman kasi, ang dami yung pinagsasabi. Sabi may pasabog, may mga sorpresa. Yun na yarn. Ang inumin na last witness. Yung star witness nila. Nagiging ispasol. Talagang sunog na sunog. Senator Idol Robin Padilla, nasabon si Luestro. Aray ko, ang sakit niyan. Ang yabang kasi. Feeling niya na easy lang niya si Senator Idol Robin Padilla. Kaya binanatan na Idol Robin Padilla ng di ka pwedeng magtanong sa judge, sa senator judge. Ang sagot mo dapat yes or no. Dahil sa mga berada ni Senator Idol Robin Padilla, merong isang kumupal. Yung hinayupak na atakdog ni Marcos na hindi na tumananalo sa 2028 na si Rapi Tulfok. Tang inumin, halatang halata anti-Duterte. Sus, Rapi. Wala kang kwentang tao, mas okay ka sa mga kabit-kabit na pinag-uusapan. Okay ka doon. Pero sa senador, hindi ka obra. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Natapos na nga ho yung ilan na ba? Ika-siyam na impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara, yung Article 4. Kaya naman tinawag ni Atty. Salpanilo si Matibag na kwitis lamang. Pero bago riyan po, pakinggan po muna natin kung gaano kagaling si Senator Idol Robin Padilla. Alam nyo, bilib ako sa senador na ito. Sa sobrang daming senador dyan, 21 sila natira. Pero every time may trial, si Senator Robin Padilla hindi po nawawala sa eksena. Talagang bumuboses siya kung meron siyang isasangguni, meron siyang mga concern, nagsasalita siya. Ito yung nakikita natin kay Idol Robin Padilla eh. Nagugulat lang tayo sa kanya dahil alam naman natin na hindi naman siya talaga abogado. Pero tinalo niya dito yung mga abogado kagaya ni Kiko Matsing. At yung ibang mga senador na napakatahimik. Pero si Senator Idol Robin Padilla sa siyam na impeachment trial, nakikita po natin siya. Kaya naman, nagulat po tayo kagahapon, pati si Luestro nautal sa kanya. Yes or no lang. Panoorin, pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po,
napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Apo, apo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Puta, nagiging bubo dito si Luis Tro. Simpleng katanungan, yes or no lang. Sagutin mo lang ng yes or no. No? O matatawag ba nating sinungaling yung pabalik-balik na bago-bago na testimonya ng isang ni Las Cañas, ng isang tao. Kasi ginamit nyo si Las Cañas. Kaya binalik po ni Senator Robin Padilla ang pagkatao ni Las Cañas kasi kinuha nyo yung affidavit. Nagsisinungaling na nga, kinuha nyo pa. Ang sagot din naman dun, yes or no. Kung ikaw naniniwala ka na hindi sinungaling si Las Cañas, sabihin mo na, no. No, hindi sinungaling. Kung naniwala kang sinungaling, yes. Hindi niya madirektang masagot kasi gusto niya na pasumbingay pa ba sa Bisaya. Gusto niya mahaba pang sagot para bilugin yung taong bayan. Hindi. Maling-mali ho yan. Kaya, yes or no? Panoorin natin tuloy si Senator Robin Padilla. Po. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury.
Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Correct. Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, NBI. si Attorney Jeremy Lotok Mhm. at si NBI Agent Kalilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Correct. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi Order po in the sila court. allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due English. apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Utangin ng Luis Trono. Ako nakuha ko yung yung katanungan, gustong punto ni Senator Robin Padilla. Kasi ang sabi ni Luis Tro na kapag ang isang witness ay hindi pa ma-convict at kung may conviction, kung hindi pa na-detain ng isang taon, ay pwede daw siya mag-witness. Kasi sabi nga ni Idol, baka pwede huwag kayo magharap ng witness na may mga kasong perjury. Kasi nga,
Si Vice President Inday Sara, binoto ng 32 million yan. Pero yung mga dalawang uplok na may mga kaso, yun yung gawin ninyong testigo para sirain si Inday Sara. Kaya naman, sabi ni Luis, pwede daw kasi wala namang conviction. So, ibig sabihin, nahalintulad ni Senator Robin Padilla, si Jinggoy at Senador Marcolita, ng mga senador na inaakusahan ngayon na wala pang conviction, ibig sabihin, pwede pala pumunta dito sa impeachment trial at mag-participate. Yun yung hindi na-gets ni Luistro, hindi niya sinasagot. Simple lang naman eh. Yung nag-iingay, sila ni Kapunan. Senator Idol Robin Padilla siguro, nang gulo kay Idol Robin. Tuloy lang natin ang konti. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin na What is the hindi pressure siya... with the permission Na, of Senator kumupal na Judge si Tolpo. and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pressure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila Yan na. 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The Puta na, pumunta lang talaga para mangkupal, mangipal. Dahil daw sa kanila, pinahano lang ng bill daw. Bigyan nga ng bill yung hinayupak na yan. Sampalin mo ng bill. Nairita sa bill si Tolpok. Nakahalata na daw sila. Dahil pag minority, mahaba daw. Pero pag majority, konti lang daw. Butang ina, patas lang yan. Si Erwin Tolpok nga, umabot ng ilang minuto eh. Pero ito, maganda yung sagot ni ni Chis Escudero dito kay Rafi Tulfo. Pakinggan po natin. comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier Bang! Yan na, mga lata. Latang mga tulpo. Sa impeachment, walang majority, walang minority. Lahat sila ay equal, lahat sila ay senator judges. Kumupa lang ang animal. Maganda na kasi yung birada ni Senator Padilla eh. Di nila akalain masabon si Luistro. Okay, tuloy. requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na dyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell.
para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed Wala kang magagawa. DDS yung tagapindot ng bill eh. Last mo, Rapi Tolpok, big deal. Issue. Ang galing talaga, no? Pagdating sa kabit-kabit, galing talaga niya. Tangina, nakabastos na. Yan, no, yung presiding officer. Kung nagrereklamo ka sa oras, di gumanti ka na lang. Ganun lang naman para magiging patas. to kindly relate to the bell ringer. To kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. Ang galing ni Cayetano, no? Advisement, the points raised by Senator Judge Rapi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Bumanat si Cayetano, pero pinakalma lang din sa dulo si Tolpok. Pinaglaruan. Ay na naman talagang Tulpo na yan. Wala nang nagagawa. Ayan mo naman magsalita yung kapwa senador mo. Yung presiding officer yung may kasalanan dyan. Tsaka yung taga-gano ng bet. Wala kasi nasapawan sila ni Robin Padilla dito sa totoo lang. Hindi nila akalain na ganyang katalino si Senator Robin Padilla na pati si Luestro kaaligaga, nasabo ng todo. O eto, pakinggan natin yung banlaw ni Senator Robin Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng Miksi. oo ba o hindi. Pasensya na po. Apo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Apo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Ito na. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager niyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, Quitis. sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political
ano pang tawag po doon? Yung mga nagkasagawa, nagpapatakbo ng politika, ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Tama. Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay yung kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigan attorney. Thank you, Senator Judge Padilla. Oh, ayan, The matibag. Senate President is recognized for his interjections. Nakapahinga rin kayo. Tanginumin na nakahanga rin siya, no? Si Senator Robin Padilla. At least ngayon, nalaman natin kay Robin Padilla na itong si Matibag, hindi pala talaga yan Duterte supporters, no? Yan ay Dilawan. O, kasi maruha siya noong 2016. So magulat tayo bakit nakapagpwesto siya kay Tatay Digong. Kasi nga tumalon siya. O, nagmembro siya sa PDP Laban. So yun pala yung number one reason. Pasok ako sa PDP Laban pagkatapos hingi ako ng position kay Duterte. So yun yung gusto niyang mangyari. So ngayon din naman, under Marcos admin, ganun din yung galawan niya. Didikit ako sa Marcos admin, hingi ako ng position. So yung position na ngayon na ibigay sa kanya, NBI Director, kasi tinanggap niya yung mga hamong ito na manira sa mga Duterte. Yan yung isa sa mga karakter pala ni Matibag, no? Yung oportunista, nanggagamit ng tao, pero traitor siya. Mantakin mo, campaign manager pa ni Idol Robin Padilla Yaward. Ay, Matibag. Tamaan ka na sana ng kidlat hinayupak. No? Oh, anyway, ito pag-usapan muli natin dito sa mga banat ni Rapi Tulfo. Alam mo yung magkapatid na Rafi Tulfo, talagang lata po sila, yung Erwin Tulfo, Tulfo Brothers. Panggulo lang talaga sila dyan sa Senado as in. Yan ang nakikita ko mga grandstanding. Kasi napakabastos, Mantakin mo si Senator Robin Padilla, nagtatanong ng maayos kay Luis Ro, ginigisag, minamantikaan na sana. Ulam na sana. Idinidistract niya si Senator Robin Padilla. Yan ang nakikita ko. Dinidistract lang niya si Senator Robin Padilla para hindi makakuha ng magandang momentum laban kay Luis Ro. O, di ba ho? Gusto niyang walain si Senator Robin Padilla sa momentum. At dagdag pa niyan, itong mga Bisogo team, alam mo sinong Bisogo team? Yung Kapunan team, ang iingay, no? Tingnan mo yun sa harap nila. Ang iingay nila. Tingnan mo, kaliwat kanan, sa gitna si Matibag na Kwitis. Dinidistract din si Senator Robin Padilla, yung Sergeant at Arms yata, or ano ba yung nagtaas sila ng placard na silence please. Kasi ang iingay ng mga hinayupak, dinidistract si Robin Padilla. Kamalas nila si Robin, guided naman yung tanong. Maganda naman yung mga punto ni Senator Robin Padilla patungkol sa ICC. Bakit mo nasama dito yung ICC? Anong kinalaman ng ICC sa impeachment trial? Kasi daw yung affidavit galing sa ICC. Putangin na. Kalukuhan yan. Kaya tama yung banat ni Robin Padilla, sinunog, dinurog, yung unnotarized
na affidavit ni Las Cañas na ginamit ni Matibag, ginamit ng prosecution na ebidensya. Hindi nga po pwede gumamit ka ng ebidensya dyan, mga dokumento, hindi notaryado. At dapat ang nagsasalita dyan ang yung gumawa ng affidavit. Kaya sabon si Luestro. At saka, yung sinabi ni Robin Padilla na huwag na kayong magdala dito ng mga witness na may mga kasong perjury, mga hinayupa kayo. Magandang punto rin ho yun kasi ang pinag-uusapan natin dito, accountability. Accountability, pero yung mga witness ninyo, may mga kaso, anak ng kangunti naman. Baka magdala kayo ng mga witness na maayos. Yung si Matibag nga, malamang hindi ho nila kukuning witness dyan sa impeachment court kasi nga yung credibility zero. Kaya sinabi ho ni lalo na si Matibag walang credibility. Kaya sinabihan po ni Attorney Salpanilo na quitis lamang ang pasabog ng prosecution. Biglang nag-react si Kapunan, totoo namang quitis lang. Pakinggan natin si Attorney Salpanilo sa kanyang banat na quitis ka lang. Ito. At kasama po natin ngayon para himayin ang mga nangyari sa 8th day ng impeachment trial. Walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo. Sir, pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he's the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Kuitis siguro. Kuitis. Hindi Why? Una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Ano bang klaseng paliwanag yon? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ito si Vice Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita maliban they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito hindi lamang credible, talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senador Alan ganito, doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siyang sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number three, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon? Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay, hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi meron threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung corruption. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at i-imbestiga ang mga bawat isa yon para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata na hindi mo nga maprobahan, tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina. Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko, ito, sagot niya. Kasi nga, evasive siya. Hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa,
nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang ano yan eh, papatayin mo, patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya eh. Kumbaga, baka sakaling pag sinabi ko yung papapatay ko kayo, umatras kayo. Yan ang ibig sabihin nun. Ayan, kwitis lamang ang pasabog ng prosekusyon. Hindi nga lang kwitis, watusi. Yung pinakamahinang paputok pag Pasko, New Year. Ano yung pinakamahina? Watusi nga. Meron kasing super goodbye Dilima ba? Napaputok. Ito naman si Matibag, watusi lang. Totoo naman talaga, kwitis lang. Walang alam na witness. Kaya yan, nasaktan si Kapunan dito. Lang daw po yung testimony ni Director Matibag kahapon. Quitis lang daw, hindi naman pasabog. Quitis? Baka hard of hearing siya. Baka hindi naririnig niya yung bomba. Na quitis ang sinabi niya. Di ba? Lala mo! Kwitis naman talaga. Watusin na lang. Kwitis? Ito. Binanatan pa uli ni Atty. Sal Panelo. Birahin mo uli, Atty. Sal. Yan testigong yan ay walang kredibilidad at walang personal na kaalaman sa mga nangyayari doon sa pahayag ni Inday Sal on November 2024. Isa-isay natin. Yes po. Inamin niya na talaga siyang walang kinalaman. Sapagkat tinanong siya eh. Isa-isa siyang tinanong. Wala siyang kamalay-malay. Tinatrap na siya ng abogado ng defense. Sagot siya na sagot na talagang wala siyang personal na kaalaman. Ang ibig lang kong sabihin no, kasi lumika siya ng bagong investigasyon. Eh sa lahat naman ng NBI director, gagawa ka ng panibagong investigasyon, hindi mo alam yung background ng nauna, hindi mo man lang pinag-aralang mabuti ang konteksto, ang mga kalakaran na nakabalot doon sa insidente ng November 23, 2024. Yun eh, kitang-kita mo. Pangalawa, itong testigong si Matibag, walang kredibilidad. Bakit kanyo? Bias. Galit ito kay Inday Sara. At siya ay napatunayan kahapon nung inilabas ang 3 column niya sa Daily Tribune. Yes, attorney. Kung saan binira niya ng binira si Inday Sara, siniraan niya ng siniraan, pinintasan niya ng pinintasan. Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Maliban pa sa galit na siya, bias na siya, itong asawa niya, bumoto sa impeachment laban kay Inday Sara. O so, ganun kalakaran, wala kang karapatan na magtistigo doon laban kay Inday Sara sapagkat bias ka na, pati na yung asawa mo. So, paano ka mapapaniwala? Pangatlo, ang mga sinasabi niya, sabi niya, kaya daw siya nag-imbestiga. Nakita niya raw kasi yung pattern of violence, yung pagbabanta, ay hindi na raw just banta, plano na. At nakita raw niya ito sa pamamagitan ng ipinakita niya unang-una, yung panununtok ni Inday Sara kay Sheriff. Ipaliwanag na natin na walang kasalanan doon si Inday Sara. Kaya niya ginawa yon para matigil ang karahasan. Dahil kung hindi niya ginawa yon, talagang dire-diretso na yon. Ngayon, ang prueba niya, pattern na, pag sinabi mong pattern, sunod-sunod na mga galaw, aktong karahasan. Paano niya pinakita? Yun lang ang pinakita niya kay Inday Sarang panununtok. O nasaan yung pattern of violence? Isa lamang yun. Ayan. Tuloy pa, Atty. Sal Panelo para sa mga kwitis. Isa lamang yun.
pag sinabi mong pattern, 3, 4, 5, 6, sunod-sunod yan. Makikita mo yung pattern. So, walang pattern. In his desperation to prove pattern, pati yung kay Baste, inilabas niya kesyo ang plano raw ng pagpatay na lumalabas sa pamilya. May pattern at ang pangalawang karahasan. Karahasan, ha? Violence ito, ha? Hindi intimidation o kung ano pa man. Pattern of violence, eh. Ano sabi ni Baste? Isa lang ang kailangan namin ng ulo. Aba, yung sinabi niya yon, ang tingin niya parang papatayin. Kailangan pupugutan namin ng ulo ito kasi yun ikinonect niya pa doon sa isang pahayag ni Inday Sara. Kung hindi ka ba naman, hindi ko malaman paano ka naging dekano College of Law. Hindi ko malaman kung paano ka naging NBI director. Hindi ko malaman din kung paano ka naging abogado. Sapagkat yung mga pahayag ni Baste, pag i-imbestigahan mo, titingnan mo yung konteksto. Bakit niya nasabi yon? So tingnan mo yung mga dating speeches niya, dating mga pahayag niya. Kung titingnan niyo po, kayo ang saksi na, kasi naririnig naman ng bayan yun. Hindi ba palagi niya sinasabi, mag-resign ka na. Resignation ang ang hinihingi niya, resignation, step down. Yun ang ibig sabihin na ang ulo ang kailangan namin, yung resignation mo. Yun lang ang kailangan namin para matahimik ang bayan. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung pangplanong pagpatay. Lumilikha kayo ng istorya. Kagaya mo. Diba, sabi ko sa inyo, kaya sinabi ni Inday Sara yun, hindi para siya magbanta. Kung hindi para magsumbong sa bayan na meron po siyang panganib sa buhay niya. At ang pinaghihinalayan na yung 3 taong binanggit niya, na kung maaari bayan, pag ako po'y pinatay, o yun nakikita mo, hypothetical pa nga, at conditional, pag ako po'y pinatay, abay, gawan nyo ng katarungan ng pagkapaslang ko. Ito po, 3 ito, ito ang aking pinaghihilang, gantihan nyo ko. Ganun lang ko kasimple yung dapat pasa doon. O ano, narinig nyo mga Team Kwetes? Lawestro, gusto ko sa Lunes muli para sabunin muli ni Senator Robin Padilla at magmaktol muli itong si Tulpok na Kwetes. Kwetes sa bill. Ayan po mga kababayan ko, ang sinabi ni Atty. Salpanilo na Kwetes lamang itong pasabog ng prosekusyon. Totoo naman kasi walang alam, bias pa yung asawa, nagperma ng impeachment, isa sa mga sponsor pala, tanginan, laki ng pera niyan, paldo. Kaya may flood control kasi pumaldo, pumirma ka eh. Ganun lang yan, Matibag, wag mo kaming lukuhin mo sarili mo. Kwetes ka nga lang, di ba kapunan? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigis
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.